So na-bypass nito ang GOMO SIM na naka-unlimited data, no? Yung may 5 Mbps speed capping. Okay, so mga ka-IT, welcome back sa ating channel and of course sa ating panibagong video ito, meron tayong isi-share sa inyo ang ating sekreto. Alright, so meron nag-PM sa atin kung ano nga ba ang ating sekreto ng mga modem na ginagamit sa ating PC Wi-Fi vending machine. So before that, shout out muna tayo dyan sa kay Martinez Japet. And of course, shout out na rin tayo dyan sa kay Andrew Magno. And shout out sa kay Arnolfo Relllama. Yan, maraming salamat sa ating mga ka-IT sa patuloy na suporta. Alright, so mga ka-IT, ang aking mga ginagamit na modem sa aking PC Wi-Fi vending machine ay ito sila. Alright, so meron tayo ditong R281 and meron tayo ditong R291. Okay, so ano nga ba ang pagkakaiba ng R291 saka ng R281? Alright, so unahin na natin itong ating R281. So ma-differentiate nyo sila, no? Dito pa lang. Yan, pag ganyan yung indicator is R281. Yung R291 naman, yan. Yung indicator niya ay ito na. Okay, so dito pag umilaw yan, nakikita nyo dito pa isa-isa. Alright. So balik tayo dito sa ating R281. So itong R281, pagdating sa band na sinusuport ay meron na siya hanggang 6. So band 1, band 3, band 8, band 28, band 40, tsaka band 41. Alright, so yan. Makikita nyo naman dito sa ibaba pala, meron dito nakasulat kung anong model. Yan, so tingnan nyo na lang dyan mga ka-IT. So medyo blurred. Okay, so next tayo dito sa ating R291. Ayan, so ito namang ating R291 ay meron itong 8 bands na sinusupport. So unlike sa ating R281 ay 6 lang, ito naman ay 8. So meron siyang band 1, band 3, band 5, band 8, band 28, band 40, band 38, saka band 41. At ito mga ka-IT ay dual band na, no? Mayroon siyang 5G, 2.4G, at saka Cat6 modem with carrier aggregation 4G+. Alright, so search na lang yung mga nabanggit natin sa ating kaibigan na si Google para mas malaman natin, no, kung ano yung mga features na yan ng ating modem. Alright, so kagandahan dito mga ka-IT ay meron tayong ibang choices pagdating sa band kasi minsan nagbaband lock tayo, no, sa ating modem kung medyo mahina yung signal natin na nakukuha sa isang band o sa ibang band. So dito meron tayong ibang options kasi yung tower natin ay meron din niyang lower at saka higher frequency. Okay, so itong ating modem ay meron din siya lower and higher frequency. So yung lower frequency natin ay yan yung mga 698 frequency, 700, no, yung 700 yan yung ating band 28. So importante din yung band 28, no, unlike sa ibang modem. So for example na lang sa 936, yung 936 ay 4 na band lang yung sinusupport niya, band 1, band 3, band 40, tsaka band 41. So mostly yung band 28 ay nakakuha tayo dyan ng magandang data speed, no? And itong ating modem ay meron siyang band 28. Okay, so ito yung ating ginagamit sa ating mga PC Wi-Fi kasi mas advantage ang modem na to. Ano nga ba ang magandang antenna na ating maipares dito sa ating mga modem na to? So ito mga ka-IT, ang aking pinapares ay of course yung mga antenna din na wideband na meron ding lower frequency saka higher frequency. So i-share ko lang sa inyo yung lower saka higher frequency ng ating mga antenna. So minsan pag bumili tayo ng antenna, no, yung ating mga booster antenna, so minsan meron tayo dyan nakikita na frequency is nag-start siya from 1,700 hanggang 3,800. So yung bands na yung mga ka-IT or mga frequency na yon, yung band value niya nun is 1,700, yun yung band 1, band 3, tsaka band 41, band 40, from 1,700 to 3,800, no? Kung hindi tayo nagkakamali. So ito namang modem natin ay nag-start ito sa 698 frequency up to 3,800. Alright, so kumbaga meron siyang lower frequency.
So yun nga yung ating lower frequency, just like band 8, band 5, tsaka band 28. Alright, so yung ating mga lower frequency. So kung hindi tayo makasagap ng magandang signal or internet speed sa ating ibang bands, ay pwede tayong sumilik, no, sa mga lower frequency na yan. So minsan dyan tayo nakakuha. So yun yung aking ginagawa. Kung medyo mahina sa higher frequency na bands, ay lumilipat ako mostly sa band 28. At isa pa mga ka-IT, itong modem natin with carrier aggregation, ibig sabihin pwede nating pagsabayin yung dalawang bands. Okay, so mostly sa ibang modem ay isang band lang yung ating pwedeng maipili. So dito pwede natin pagsabayin yung dalawang bands. Alright, so sa mga magtatanong kung mayroon bang changes kung iselect natin ng sabay yung dalawang bands. So based sa aking experience mga ka-IT, mas mabilis kung mag-dual band tayo or mag-select tayo ng dalawang band na magkasabay. So for additional information, at pwede nyo rin i-search dyan. Dito pala mga ka-IT ay open line na rin. Pwede natin gamitan dyan ng GOMO. Speaking of GOMO mga ka-IT, ay kayang i-bypass ng modem na to ang GOMO SIM, no? So meron na akong video pala, abangan nyo dyan. So tinest natin itong ating R291. So na-bypass nito ang GOMO SIM na naka-unlimited data, no? Yung may 5 Mbps speed capping, yun ang ating ginamit. At upon testing mga ka-IT ay na-bypass itong ating R291 yung 5 Mbps data cap. Okay, so abangan nyo yung ating video mga ka-IT. Right, so sa mga gusto pala na gumamit itong modem, so check nyo na mga ka-IT, no, kung nasa magkano itong modem na to. So before medyo mura pa siya. So ngayon I think tumaas na ng konti yung presyo ng ating modem na to. Alright, so yun lang siguro, no, sa mga karagdagang mga katanungan dyan, ay pwede kayo mag-comment dito sa ating video o di kaya mag-PM kayo sa ating FB page para makapag-usap tayo doon. Okay, so yun ang mga ka-IT, ang ating video today. Yan, i-share natin sa inyo ang ating sikreto, no, para sa ating mga modem na ginagamit sa ating piso Wi-Fi. Okay, so sa mga hindi na pala dyan nakasubscribe sa ating channel, paklik na tayo dyan ang ating subscribe mga ka-IT. And of course, ang ating piso Wi-Fi box tsaka SD card with firmware and license ay available pa rin sa ating Shopee store. And of course, paki-follow nyo na rin ang ating FB page. Yan mga ka-IT. Alright, so maraming salamat sa inyo mga ka-IT and see you na naman sa ating next video.